palagi nating naririnig ang mga katagang take care of your heart. Beyond protecting our hearts from heartbreak, most importantly, dapat ay mas bigyan nating pagpapahalaga kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating mga puso, physically, not just emotionally. Dahil ang ischemic heart disease ay ang nangungunang killer disease sa buong mundo. And sad to say, maaari itong makuha due to poor lifestyle. Ano nga bang mga paraan upang tayo ay magkaroon ng malusog na puso before it's too late? But before that, let us go back to our science subject to remind you about the functions of our hearts. Ang puso natin ay may 4 na main functions. Una, nagpapump ito ng dugo upang maghatid sa ating buong katawan ng oxygen at nutrisyon to keep you alive. Nagpapump din ito ng mga hormones at iba pang vital substances sa katawan. Tumatanggap ng deoxygenated blood na may mga metabolic waste at pinapump ito sa lungs para makakuha ng panibagong oxygen. At ang panghuli ay ang pagme-maintain ng blood pressure. Ano nga bang dahilan? Bakit nagkakaproblema tayo sa ating mga puso? At paano natin ito masusolusyonan? Here are some SB tips. Una, ang risk of being inactive. Ang matagal na oras ng pag-upo, pagtaas ng timbang, at kawalan ng ehersisyo ay maaaring magdulot ng sakit sa puso. Huwag hayaan ang sarili na matagal na nakaupo. Maglaan ng kahit 5 minutes na pagtayo at paglalakad. Mainam ang brisk walking at kung kaya pa sa schedule, i-target na maka 150 minutes na physical activity sa isang linggo. Walking, jogging, maglaro ng favorite sports at iba pa. Ikalawa, ang risk of unhealthy diet. Kaliwat kanan ng fast food chains at street foods. Ang pagkain itong madalas ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa ating mga puso. Kaya kailangan natin ng disiplina sa pagkain. Piliin ang prutas at gulay. Iwasan ang mga matatamis at makolesterol. Ang pagkain rin ng masyadong maraming kanin ay mainam na iwasan, lalo na kung walang physical activity. Ikatlo, ang panganib na dulot ng paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakakasira sa daloy ng dugo sa ating puso, kaya napapataas ang risk mo na magkaroon ng heart attack. Maigi kasang bahay na tigilan na ang paninigarilyo dahil masama rin ang second-hand smoke sa mga nakapalibot sa iyo, lalo na sa mga bata. Pang-4, ang risk ng hindi sapat at poor quality na tulog. Ang 7 to 8 hours na pagtulog gabi-gabi ay nakabubuti at nagpapa-improve ng heart health. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw para ma-maximize ang benepisyo ng maayos na tulog sa puso. Ang pagpapaaraw din daw ng at least 30 minutes araw-araw ay nakatutulong ng malaki. Iwasan ang pagpupuya, lalo na sa mga hindi importanteng bagay. It will help your heart a lot. Ang pang-5 ay ang risk ng pagiging stress at kalungkutan. You heard it right, kasangbahay. Ang stress and anxiety, maging ang depression, ay may hindi magandang dulot sa ating puso. Kung tayo ay depressed o nakakaramdam ng kalungkutan, lalo na sa matagal na panahon, we tend to do poor lifestyle na kung minsan ay maaaring magresulta sa broken heart syndrome. So choose healthy habits because your health is important. Kaya i-evaluate ang ating mga sarili. Kung sapat ba ang physical activity natin sa ating mga trabaho. Kung hindi, ay maglaan ng oras para sa mga posibleng physical activities na gagawin at maglaan ng panahon to have a hearty meal upang makaiwas sa mas magastos at delikadong consequences ng pagkakaroon ng sakit sa puso. So before it's too late, take care of your heart, kasangbahay.